Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Okay na? Okay. Dalawa. Good morning, Commodore J. Commodore, reaction niyo lang po about sa latest survey result conducted by SWS na 8 sa 10 mga Pilipino ang sumusuporta sa mga tumatakbo ngayong midterm election na kandidato na tumitindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Well, para sa akin, ito ay magandang senyales. Ibig sabihin, ang effort ng National Task Force West Philippine Sea na paggamit ng Transparency Initiative and also engagement with our youth, tapos yung comic book project natin, tumaas na ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa laban natin sa West Philippine Sea. And kung makikita natin, noong mga nakaraang eleksyon, ang West Philippine Sea hindi naman na pag-uusapan bilang isang batayan kung buboto ka ng kandidato. Pero ngayon, 8 for every 10 Filipinos na ang nagbigay ng kanilang statement, no? Na susuportahan nila ang mga kandidato na tumitindig para sa laban natin sa West Philippine Sea. At paulit-ulit rin naman natin sinasabi to, no? Every time na meron tayong engagement sa mga kabataan, every time I have interviews, I always highlight the fact na it is important for us, no, na maglagay tayo ng ating mga politiko sa Senado, sa Kongreso at sa local government units na mga politiko na ang pinipili Pilipinas, hindi pro-China, at higit sa lahat, susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pagtindig niya sa laban natin sa West Philippine Sea. Follow-up question lang po, Commodore. Ano naman po yung comment niyo po sa mga kababayan natin na hanggang ngayon walang pakialam sa mga nangyayari sa West Philippines? Alam mo, ako honestly, siguro ito na lang yung 2 out of 10 Filipinos. No? Kasi mapa Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin kung gaano tumaas ang bilang ng mga kababayan natin who are really supportive of our fight in the West Philippine Sea. Para sa akin, yung mga photos and images and videos na inilabas natin sa media allow the Filipino people to understand at maramdaman nila mismo kung ano ang pinagdaraanan ng ating mga sundalo, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Coast Guard sa pagtataya ng kanilang buhay sa pagtindig sa laban sa West Philippines. Secondly, pagdating din sa mga maistang Pilipino, no, nakaka-relate ang ating mga kababayan pagdating sa hirap na pinagdadaanan nila every time that they are being bullied. So kung ikaw, ordinaryong Pilipino ka at sasabihin mong wala akong pakialam sa usapin ng West Philippine Sea, parang hindi naman na siguro nagkulang ang gobyerno, no, to remind you or to for every Filipinos to understand kung ano ang ginagawa natin dito. Para sa akin, those Filipinos who are saying na wala silang pakialam sa West Philippine Sea, they better check kung ano talagang tinitindigan nila, no? Or they still care for the Philippines as a country. Sir, follow-up question lang po dun sa about yung sa 8 out of 10 na Filipinos na pabor, siyempre dito sa nire-raise up yung issue sa West Philippine Sea. In terms po sa, siyempre, election na po, 2025, fast approaching, ilang araw na lang. Commodore, mas advantage ba sa Philippine Coast Guard natin na kumbaga pagdating sa mga priority bills, pagdating sa modernization ng Philippine Coast Guard, mas advantage po ba na mas maka-Pilipino yung mga maiboboto o maluluklok this coming 2025 election? Well, mas advantageous yun, hindi lamang para sa Coast Guard, kundi para sa mga Pilipino. No? For example, the Philippine Maritime Zone Staff. Kung meron tayong mga kongresista o senador na nailuklok na pro-China, baka mahirapan tayong ipasa ang Philippine Maritime Zone Staff. No? Kung saan i-define natin saan ang ating baseline, saan ang ating territorial sea, and our extended exclusive economic zone and continental shelf. No? Kung ang mga mambabatas natin ay pro-China, baka first reading pa lang yan, may isang tabi na. Secondly, it is important for us to elect these members of the legislative branch dahil sila ang nagpapasa ng budget natin annually. Kung ang maipoposisyon natin dito ay pro-China, baka hindi na nila suportahan ang modernization ng Armed Forces of the Philippines
or even the capability development ng Philippine Coast Guard. Or better yet, yung annual budget na lang ng Coast Guard. No? Baka we will be surprised ipagsak nila ang pondo ng Coast Guard dahil sa paniniwalang it doesn't make sense kung susuportahan ng West Philippine Sea. Ganito kahalaga ang pagboboto natin ng ating mga kongresista at senador na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos for him to deliver his commitment of not surrendering a square inch of our territory 24 hours. Good morning po, Commodore. Bukas po ay may condemnation rally sa harap ng Embahada ng China sa Makati. At pamumunuan po ito ng Filipinos Do Not Yield Movement, FDNY, sa pamumuno po ng founder nila na si Dr. Jose Antonio Goytia. Ano po ang mensahe nyo sa mga civic groups po na kasama nyo po naninindigan para sa West Philippine Sea? Well, una sa lahat, no, I really appreciate this civil society organizations. No? Na alam naman natin hindi sila binayaran, alam naman natin na hindi sila pinilit, but out of their understanding na mahalaga ang laban natin kung bakit sila nagpuprotesta against sa embahada ng China. No? Ito ang, para sa akin, ang mga civic group organization na ganito, ang sumisimbolo sa paninindigan ng bawat Pilipino pagdating sa laban natin sa West Philippine Sea. The same thing with atin ito, no? Yung civic organization na naglayag din ng 2 beses na sa West Philippine Sea. These kind of efforts are very important para mapukaw natin ang damdamin ng ordinaryong Pilipino. Sir, marami po kasing gumagamit ng propaganda para dapat po sa ating mga kababayan na ito daw ginagawa nating pagdidepensa sa West Philippine Sea ay pwedeng magsimula ng isang gera na nagdudulot ng ikinatatakot o ikatatakot ng ating mga kababayan. So ano po ba yung pwede natin sabihin sa ating mga kababayan na ito ay misinformation? Ito ang propaganda na ito. Alam mo, sa totoo lang, yung issue na magkakagera, panahon pa yan nung nakaraang administrasyon. Yan ang linyahan ni dating Pangulong Duterte na in just a matter of days, kaya daw tayong sakupin ng China. No? Pero ilang taon na ba ngayon si Pangulong Bongbong Marcos na naninindigan sa West Philippine Sea? Almost 3 years na. No? Since 2022, araw pa lang ng assumption ni Pangulong Bongbong Marcos, ay sinabi niyang titindigan niya ang West Philippine Sea. Sa loob ng 3 taon na pagpapatrolya ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea para protektahan ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino, hindi naman nagkagera. No? So, for that kind of narrative is only an excuse, no, para mawala ng loob ang ating sandatahang lakas para ipaglaban ang West Philippine Sea, para takutin ang ordinaryong Pilipino para hindi suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. But in reality, ang pagtindig natin sa West Philippine Sea, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ay hindi dahilan na naghahanap tayo ng gulo, ito ay hindi dahilan na naghahanap tayo ng gera, kundi tinitindigan lamang natin kung ano ang talagang para sa Pilipino in accordance with the international law and the United Nations Convention of the Law of the Sea. Magandang po, Sir Commodore. Dahil na po nakita namin kayo sa TRICOM, nakasama po kayo at sa hearing po, nandito nga po doon yung mga kongreso. Yung House of Representatives po, nagtayo po sila ng pinaka-site nila tungkol sa paglaban sa website of fact-checking. Itong Coast Guard na sa mga pinaka-importante ay siya ng ating gobyerno, lalo-lalo po sa issue sa West Philippine Sea. Dahil po sa lumalagarap na babies, meron po ba kayong gagawin ng mga fact-checking din po? O may gagawin po tayong katulad ng mga congress ng fact-checking websites or something like that? Alam mo, that's a good initiative, no? Sa level ko, using my personal X account, no? Sa Twitter. Every time na mayroong mga fake news, I always call them out, no? Every time na may mga statement din, kahit sino pa, mapa-kongresista or kung sino, no? I always call them out pagdating sa West Philippine Sea. I think that is a good strategy para ang mga kababayan nating Pilipino ay hindi masway ng mga fake news and misinformation.
Dito sa office namin sa Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Group, we have a website and siguro i-incorporate natin yan. No? Every time na mayroong mga fake news or gawa-gawang storya ang mga pro-China trolls, we're going to call them out sa website namin and also to our social media platform.